Una, sinasabi nila, hindi yan yung Michael Yang. E paano nagkaroon ng matagal ng Michael Yang doon sa Davao? Philippine Drug Enforcement Agency Director Wilkins Villanueva, ito raw, sinabi ni Villanueva na sa kanyang dating report nitong si Asierto na sa House hearing, to binanggit ni General Wilkins Villanueva, na si Yang. Wilkins, ilang buwan yung sinurveillance si Alan C? 3 months, Mr. Chair. So dun ba sa 3 months na surveillance ninyo, hindi nyo na nakita o narinig na lagi niyang kausap si Michael Yang? Wala, Mr. Chair. So hindi... Honestly, Mr. Chair, kung alam ni Asierto at alam ko na involved si Michael Yang, Mr. Chair, hindi makakalusot si Michael. Pero ganito, sabi mo kanina, it was a joint operation Yes, between Mr. the Chair. PIDEA at saka IDSOT, correct? Yes, Mr. Chair. PIDEA, represented by you and your team, at si PIDEG o si IDSOT, represented by Colonel Asierto at Yes. saka yung team niya. Yes, Mr. Chair. Pero dun sa report ni Colonel Asierto, at lagi niyang sinasabi sa atin na meron siyang intelligence report against Michael Yang. Hindi ba niya shinare sa iyo yung information, yung intel na yan? Yun nga ang problema sa kanya, Mr. Chair. Kasi during the time na magkasama kami, wala namang Michael Yang kami. Kasi if it was a joint operation, sabi niya may Michael Yang, sabi mo wala. Ang kinakatakutan ko dito, Mr. Chair, I'm sorry, Mr. Wilkins Villar, I'm not pointing fingers at you, Baka may cover up nangyayari, Madam Chair. Pinagtatanggol mo si Michael Yang. Ito, sasariwain lang natin kasi nung 2019, nakapanayam daw itong si Salvador Panelo, itong legal counsel. At sinabi niya na yang Michael Yang, na binabanggit sa report, tinutukoy na report, yung report ni Asierto, hindi yan yung Michael Yang na naging economic advisor. Hindi yan. Ibig niya sabihin magkaiba. Ibig sabihin po, nung 2019 ay medyo hindi makatotohanan ang pahayag nitong si Salvador Panelo. Kung sa bagay, wala namang naging makatotohanang pahayag ito, mga kaibigan. Mulat sa pool, ano po. Yan po ay lumalabas na nagsisinungaling si Panelo. Alam niyo kung bakit? Kasi later on, lumabas ang mga litrato nitong si Michael Yang. Wala pa yung formally. Hindi ba? So, at inamin ni Presidente Duterte na itong Michael Yang na ito ay matagal nang naninirahan sa Davao. Hindi ba? Kaya isang medyo hindi yata tumutugma sa pahayag nitong si Panelo doon sa katotohanan. Hindi ba? Una, sinasabi nila, hindi yan yung Michael Yang. Paano nagkaroon ng matagal ng Michael Yang doon sa Davao? Na mismong si Presidente Duterte pa ang nagsabi na yan matagal na nilang kaibigan. Di ba, pagka ito ay nasa harap ng investigasyon ng Senado, meron pang interpreter Hindi bali sana kung merong mga hindi maintindihan masyado, na doon lang papasok yung interpreter. Pero hindi Lahat ay sa salitang incheck. Hindi ba? Pero, ito si Michael Yang, sinasabi, hindi marunong magtagalog. Marunong magtagalog Hindi ba mayroong video na magkakasama sila sa Malacanang at may kasama siyang mga incheck. Incheck din. At nandun si Pangulong Duterte. At nagtatagalog itong si Michael Yang. Pero ngayon ay sinasabi
na hindi ito marunong magtagalog. Gayong merong video, ha? Bueno, mga kaibigan, ang ano kaya ang binabalak ngayon ng Senado kasunod nitong paglutang muli ng isang video ni dating Colonel Asierto na naghahamon siya na imbestigahan ito at siya ay titistigo sa investigasyon. At kung inyong napakinggan, merong instance na siya ay binanggit niya na nakakateter siya. Bakit siya nakakateter? May sonda, mga kaibigan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron siya sakit. Di ba? At saka, mababakas mo ang malaking pagkakaiba ng itsura ni Colonel Asierto doon sa mga unang video na lumabas kumpara ngayon. Mapapansin ninyo mukhang meron siyang dinaramdam. Ito'y mukha lang naman, mga kaibigan, kasi nabanggit niya yung catheter. At base na rin sa itsura niya dito sa video na lumabas, mga kaibigan, ngayon ay medyo iba ang kanyang itsura na kaysa sa dati. Ano ang kaugnayan nito sa sinasabi niya? Meron tayong tinatawag na yung wish ng isang taong hindi na magtatagal. Bakit hindi natin ipagkaloob, di ba? Kung ito ay makabubuti para sa ikabubuti ng ating bansa. Kasi dapat malinawan ito sapagkat napakabigat nitong mga paratang na ito at matatandaan ninyo, mismong si Presidente Duterte ay sa kanyang talumpati, di ko matandaan kung ito'y sa Kongreso, dun sa kanyang State of the Nation Address, mga kaibigan, na sinabi niya, tinanong niya o dun sa ibang pagkakataon na hindi tayo nakakatiyak, tinanong niya sa pulis at sa military, sa kanyang public address, bakit buhay pa si Asierto? Huwag kayo maniwala nitong, lalo na ito si Asierto. Ito nga yung tanongin ko kayang military pati pulis, bakit buhay pa yung Why is Asierto still alive? Big sabihin tumutugma doon sa sinasabi rin ni Asierto na siya ay pinahahanap at mayroong pagtatangka sa kanyang buhay. Katunayan, meron siyang dating 2 kasamahan na kasama niya sa sumubaybay dito sa aktibidad nitong si Michael Yang at nung Alan Lim, mga kaibigan, ay napatay pareho sa magkahiwalay na insidente. Itong isa ay ipinapalagay na patay na, pero yung isa talagang pinatay sa Bulacan. Itong isa naman ay hindi na lumutang, mga kaibigan. Ipinapalagay na ito'y patay na. Pero ito ay nakarating ito sa kaalaman ng mga matataas na opisyal ng ating pong law enforcement agencies. Kasama na si Bato de la Rosa. Paano ngayon yan? Ano ang gagawing hakbang ng Senado? Sapagkat kapag walang ginawang hakbang ang Senado patungkol dito, para lumabas ang katotohanan, magiging magmumukhang kayo ay tinatakban ninyo ang katotohanan. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at
Magandang yumaga, Dennis! Uy!